May pinag-presentan kasi ako ng video, tapos nung nakita niya, sabi niya, ay, scam yan. So, paano ko sasagutin yung ganon? Shinare niya yung video, kaso sinabi scam yan. Actually, maraming beses na rin nangyari sa akin yun, na... Kasi mahihayin nga ako eh. Sino mahihayin? Yung iba hindi nagtataas, mahihayin yan eh. Nagtaas yung iba, hindi yan totoo. So, yun. So, yun. Share ko yung video, yun lang ginagawa ko, share ko yung video, so na-experience ko rin yan. Yung sinabi na lang scam yan, so sabi ko, oh ganun ba? Sabi ko, ganyan yun din yung nakita ko. Parang ano rin yan eh, never argue when it comes to prospect. Huwag mong kakalabanin. Kasi dati yung approach ko, pag sinabi scam yan, hindi, parang aawain mo, may permit kami, may product kami, hindi kami scam. Hindi, ganito. Sasabihin ko na lang, ganyan din yung una kong nakita si B-Mobile. Akala ko rin scam, pero nung inaral ko at inintindi ko, hindi pala. Kasi ito i-educate natin rin sila. Yun nga pala, pag meron nagsabi ng gano'n, kailangan i-educate din natin sila. Una, never argue. Tapos sasabihin natin na, naiintindihan kita, ganyan din yung naisip ko. Pero, nung inaral ko, pinuntahan ko yung office, nalaman ko na hindi pala. Bakit? Kasi meron tayong product, may office, may permit. Okay, so legal na legal tayo. Then, pinakita ko yung mga permit natin, yung may mga video tayo eh, kung na-feature na tayo sa GMA7, sa Action TV5. So yun, that time, nabibuild yung, trust sa atin. So yun lang yung ginawa ko. Tatanong ko lang po kay Sir Marlon po. Isa po ang... Uy, Sir Marlon! Uy! Late na, oh! Okay. Kagaya niyo rin po ako, isang OFW galing Saudi. And tatanong ko lang po kung paano mag-approach dun sa mga kasamahan ko dun sa Saudi. Kasi nag-share din po ako ng mga yung video natin. And yung iba, sabi nila, interested. Tapos nung nakita nila yung video, pinapalo up ko po, wala silang Response. yun, 50-50 po. So, Wala silang response. Yan, yung unang tanong mo dun sa mga kasama mo na OFW from Saudi. So, kausapin mo lang sila. Number one, sabihin mo sa kanila, dun sa mga family nila na nasa Pilipinas, kontento na ba sila dun sa lagi na lang padala ng padala, gastos. So yung padala na nating mga OFW, pag naipadala natin sa kanila, then gastos, wala na yung bumabalik. So hindi kumikita. Parang gano'n na lang yung buhay nating mga OFW. Ipapadala natin yung pera, then gagastusin nila. So ang magandang approach dyan sa mga OFW, turuan mo yung family mo na nasa Pilipinas na mag-business. Yung pinapadala mo, gamitin nila sa business. At least yung perang pinapadala mo umiikot, nagiging yun na yung sa B-Mobile nga. So yun, nung nasa Qatar ako, kada present ko ng B-Mobile, sinasabihan ko sa kanila na huwag puro isda ang ibigay mo. Kailangan bigyan mo rin sila, matuto sila kung paano rin mag-business tawag dito. Yun nga yung turuan mo silang manghuli ng isda. Yun. Okay. Kasi yung mga OFW, kung tutuusin, ang mga OFW madaling mag-out ng pera. Bakit? Kasi sila yung nagtatrabaho eh. So, open-minded sila sa ganon. So, pag sinabi mong business sa family mo na nasa Pilipinas, pag pinapadala mo sila ng pera, so yun nga, madali silang magkaroon ng interest. gusto ko bang malaman, ano po ba yung bagong update ng B-Mobile? Ang boring naman ang tanong. Ang boring. Wala ka tsaka-tsali. Ano update ba gusto mo? Sa akin. Love life daw. Ano brother, i-divulge na ba natin yung information? Wag mo na eh. Ito, basta, Meron ba doon Christmas party, ang boring na talaga. Hindi. So, sagutin, palakpakan ulit natin si Roland. Okay. So, ganito po yan. In terms of update, bigyan ko lang po kayo ng pahampyaw lang. Nakita niyo po Sir Gerard? Saan siya nagpunta ngayon? Okay, so umalis na siya, di ba? Okay. In terms of updates, marami. Okay?
in terms of nakakanginig, nakakabaliw ulit, yung kumbaga yung mga sinabi namin before, mas higit pa po doon. So okay lang po ba yun? Pero ito lang yan. Since kakaalis lang ni Sir Gerard, okay, yung mga, hintayin po natin makabalik siya, okay, though, meron ng a little lang, na talagang we guarantee you na sobrang kaliit-liitan ng ugat nyo kikiligin. Yung kaliit-liitan ng... Hindi. Ito po yan, yung tipong sinabi ko nga sa inyo, yung mga talagang namatay na, sila po mismo, gigisingin na yung sarili nila. Sila po mismo, talagang, yung mga nagsipagtamada na, yung mga talagang hindi na gumagalaw dati, sila po mismo, ano ba yan? Yan ang pa si V-Mobile ngayon? Okay? So, kung ano man po yun, malalaman niyo na po yun, siguro mga in few hours, yan, in few days from now. Palakpakan niyo naman si Roland. Ayun, ang tanong ko kay Sir Mark, may plano kasi ako na going to Bicol, yung mga nyatoda sa Iriga, paano ko ba i-approach sa kanila? Angalin. Nyatoda. Okay, marami kasing approach. Like sinasabi nila Wendell before, yung mga clients natin, kinakategorize din yan sila. Again, iba yung approach pag regards sa mga TODA, mga bank managers, mga presidente ng Pilipinas, iba-iba ang approach nun. Why not, di ba? Kasi yung pinag-usapan natin dito, pera. Ito yung legal na kickback. Di ba? Kahit gamitin pa yung budget ng PDAP, kahit ikukuha pa nila, okay lang si B-Mobile. Now, sa TODA kasi ganito, if ang TODA goes by a cooperative or meron silang organization, usually talaga ang tinatarget mo yung ulo. Lagi kong sinasabi na pag pumatay ka ng ahas, wag buntot. Kasi hindi naman makikinig yung ulo sa buntot. Papatayin mo ulo para sunod buong katawan. So always concentrate, kung may access ka dun sa taas, yung taas ang tatargetin, wag yung dulo. Siguro kung meron kang connection na hindi siya high ranking, baka siya yung way mo na pwede mong pasukin yun muna. Pero again, always make sure na okay yung ulo. Then the rest would just follow. Matanong ko lang, di ba former UST student ka, ano yung ginawa mong discarded nung student ka? Okay, magandang tanong. Ano yung ginawa mong discarded as a student? Saan? Discount saan? Discarded sa pag-invite ng mga student din. So, talagang tinry ko naman na invite sila. And then, since medyo maano sila, ang sagot nila sa akin, tsaka na lang pagka-graduate, tsaka na lang kami maghanap ng ganyan. Tinry ko, actually, after ng tinry ko pa rin sila ibong, yung mga iba na pwede, tapos since friend ko na sila sa Facebook, siguro doon na lang ako nagpapapansin kasi ayaw nila ako pansinin eh. Hindi ko alam kung bakit. So, tinry ko naman, kaya lang siguro sa dami ng mga classmates ko noon, isa lang yung sumali. Siguro, hindi ako, parang, syempre, normal yung mga kakilala natin, o nakakilala sa atin. Ang isip sa atin talaga lagi, imposible yan, ganito, ganyan. So, parang, ang nangyari, halos walang resulta dun sa mga classmates ko. Pero hindi ako sumuko, okay? So, ang ginawa ko, iba naman. Since nakita ko nga yung V-Mobile sa internet, and medyo may konting experience na rin ako sa pagkausap sa tao dahil dati nagbebenta ako ng cellphone. Yung legal po kasi gamit ko yun eh. Okay, nagbebenta po ako ng cellphone. Yung kalakasan nun dati nung Nokia, di ba nagbabuy and sell ng cellphone. So ako kasi mahilig akong magpalit-palit ng cellphone. Yung iba naman, pag binebenta yung cellphone, bibiling ko kasi iba rush binebenta. So bibiling ko siya, tapos pag binenta ko, tumutubo ko ng 700 to 800 pesos. So sanay akong makipag-meet. Kaya lang, problema ko lang talaga, simula na nag-V-Mobile ako, problema ko talaga, mahina talaga ako mag-invite. Hindi ko alam, kasi siguro dahil mahihain talaga ako, pero hindi yung naging hadlang para hindi ko magawa yung V-Mobile business. Kumbaga, alam ko mahina ako dun, so lalo akong nag-research about paano mag-invite. Kahit yung pag pumupunta ako sa office, di ba wala nga ako masyadong invite, kasi nga wala nga ako na-invite. So, yung mga taong nakita ko sa office na merong invite, lagi ako nakikinig sa kanila. Kumbaga, pag pumupunta ako sa office, may invite ako, wala, nandito ako sa opisina. Nag-o-observe po ako sa mga leaders nandito, sa mga may invite sila, nakikinig ako, minsan nga ako na nagbobom eh.
Kasi nauna ako matuto mag-bomb kaysa mag-invite. So, minsan, nagpa-practice ko lang mag-bomb, and then nagulat na lang ako, nagpe-paying yung tao, hindi ko naman invite. Pero wala naman sa akin yun. At least nakapag-practice ako. Sabi ko, sinama ko na lang din ng attraction, na sabi ko darating din yung time na magkakaroon din ako ng invite. Eh, nagulat na lang ako, through my mga ads ko sa internet, bigla na lang may mag-i-inquire. Talagang ganun eh. Darating yung point na akala mo walang mag-i-inquire sa'yo, walang maniniwala sa'yo, wala kang mag-i-invite, pero meron. Kasi kailangan nandun yung consistency mo, hindi lang sa pag-post, hindi lang sa paggawa mo ng business, consistency ng paniniwala mo na mag-work yung business mo. Kasi yun yung kailangan eh. Yun nga, post ka nga ng post, di ka naman naniniwala. Di ba?